Tayo na po tayong lahat. Awitin natin ang awit ng pastor. Sa mapagpalang umaga, Panginoon, sa mahal na Birheng Maria, sa kabanal-banalan Espiritu Santo, at sa iyong Panginoong Jesucristo, sa mapagpalang umaga muli, Panginoon. Lord, narito muli kami sa iyong banal na harapan, magpupurit, magpapasalamat kami sa dakilang mong Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon.
Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na pinagkaloob mo para sa amin lahat, Lord. Na muli po kami nakarating sa iyong templo. Kaya, Lord, maraming pasalamat namin ito sa iyo, Panginoon, na binigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Bagamat kami ay kukunti lamang. Pero alam ko, Lord, na narito ka ngayon sa oras na ito. Dalang winika mo, 2-3 mag-usap sa pangalan mo ay nasa kalagitnaan ka. Yes. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa biyaya na pinagkakalob mo sa amin, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Nanawa, Panginoon, lahat po gagamitin mo sa kalagitnaan. Ito, Panginoon, magmula po sa gospel hanggang topic, i-bless mo sa sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng katalinuhan na nagmumula sa kalangitan, Ama. At ibigay mo sa kanila lahat ang biyaya at pagpapala na yung Panginoon para sa kanila. Para maunawaan namin ang lahat ng sasabihin nila. Yung mga banal mong salita, Lord God, ibuhos mo sa kanila ang banal ng Espiritu Santo mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Kung kami man, Lord, ang nakikinig sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, para lahat kami ay mapuspos ng banal mong Espiritu Santo. Ang katalinuhan na nagmumula sa kalangitan na dapat namin ay maunawaan, Lord. At ganun din po, Lord, ang mga nanonood sa mga cellphone sa kanilang bahay, Panginoon, i-bless mo rin sila, Panginoon. At bigyan mo po sila ng kalakasan. At higit sa lahat, Panginoon, inihiling namin sa iyo, Lord, ang biyaya na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Nanawa, Lord, ang maglalabas sa kanilang mga bibig ay pawang kaayusan at nagmumula sa iyong kalangitan ang mga banal mong salita. Kaya Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Kuskusin mo kami ng banal ng Espiritu Santo, yung mga narito ngayon sa opisina ito, sa maliit mong templo, Ama. At higit sa lahat, Panginoon, pangunahan mo sila, Panginoon, na magsasalita sa kalangitan ito, Panginoon. Ang magtatapik at gospel, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang manguna sa amin lahat, Lord. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa biyaya na ito sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. Nanawa, ikaw po ang mangunguna sa amin lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Para sa una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggang siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Change my heart. Awitan natin ang ating Panginoon, ang Change My Heart, O God. Change my heart. You are the Father.
sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Kaparang sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya na. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Kaparang sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Sa nagkakaisang tinig, Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. kaparang sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Sa nga ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Natin tayo nakatayo. Tawain din natin ang magagaspel sa araw na ito. Si Ate Conching Angel. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. sing hallelujah, Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Naway ang pag-ibig, pagpapala ng Diyos ay sumatin lahat. Amen. Pagbasa ng Ebanghelyo ayon sa sulat ni San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. At sinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan. At kung paano nila siyang nakilala ng pagpirasuhin niya ang tinapay. Samantalang pinag-uusapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila ay multo ang nasa harapan nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo nagugulumihanan? Bakit nag-alilangan pa kayo? Tignan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan ang pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi niya, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa, nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, nung kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan.
Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ang hirap at namatay ang Mesyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin po. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating mahal na Inang Birhen Maria, Panginoon Kristo, Padre Espiritu Santo, sa ating elder, Patuloy dito, Brother Tony Dakle, sa ating lahat po. Kapatiran ko kay Kristo, magandang umaga po sa ating po. Magandang umaga po. Maraming salamat sa Panginoon. Magamat sa ating lahat na natapos ng paggunita ng mahal na araw ay narausan naman natin at natapos natin ang ng Pasko pagkabuhay. Amen. Masaya ang ng pagkabuhay. So, yung ating ebanghelyo ay nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Tunay nga sa pagpapakita ng Panginoon, sino man sa atin din ang pagpadamahan ng ating Panginoon, pagpakitaan. Dahil sa natin ay patay, ngunit sabi nga niya, dahil nung napakita sa mga alagad, sila ay natakot, di ba? Sabi ng Panginoon sa kanila. Dahil akala yung mga multo, di ba? Sabi niya, sabi mo ay multo, natakot sila. So ang Panginoon alam niya na sila ay natakot, nadama niya na sila ay natakot. Yung bang naguluhan sila, nabigla sila sa pagtayo niya sa kanilang harapan. So yung pagkabat sa gano'n na nakita na nila, pero andun pa rin yung pag-alinlangan na hindi nila makapaniwala na Panginoon ay buhay, muling nabuhay. So itinaysay ng Panginoon sa pinakita ng Panginoon sa atin sa mga hindi naniniwala sa Kanya na Siya ay buhay. Pinakita niya yung sabi niya, ako ito. Ang multo ay walang buto. Sabi niya, walang laman. Pero ako meron, sabi niya. So parang doon pa lang na nung kanilang mga kaisipan na yung nila ang ating Panginoon Jesucristo. No? Dahil sa kanilang pag-alilangan, sinabi nga ng Panginoon sa kanila, tingnan niyo aking kamay at paa, ako ito, hipuin ninyo ako at pagmasdan. Yun na ang nasalita ng ating Panginoon, pinaliwanag na niya. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon. Tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi niya, pinakita niya ang kanyang mga kamay at mga paa. Doon pa lang sila naniwala na buhay nga na muling nabuhay ng ating Panginoon. Nabuksan ang kanilang kaisipan. No, nanalig sila. Naniwala sila ng Panginoon ay muling mabuhay. Nagalak sila.
So ang Panginoon sa atin, kasi sa atin yung nga sabi nga, to see is to believe, sabi nga nila, habang hindi nila nga nakikita, hindi nila maniwala. So ang Panginoon talagang gumawa pa rin ang para sa ganon ay maano yung kanilang agam-agam, no? Gumawa pa rin ng ibang sa kanila. Humingi siya ng pagkain. Humingi siya ng pagkain. So binigyan siya ng pagkain. Kinain ito sa kanilang harapan. Pagkasabi ng Panginoon, nung nakain na niya sa kanilang harapan, sinabi ng alagad. Sinabi niya sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ng lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses, sa mga aklat ng mga propita at sa aklat ng mga awit. So lahat ng pinaliwanag talaga ng Panginoon sa atin. So nabuksan niya ang kanilang mga, sa pagpapaliwanag ng Panginoon, nabuksan niya ang kaisipan. Nabuksan ang ating kaisipan sa pamamagitan ng ating pagkarinig sa kanyang mga salitang buhay. Paliwanag ng ating Panginoon. Nabuksan ang ating kaisipan. No? Mga pag-isip-isip, maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbatang hirap at mamatay ang Mesyas. Yun yung inano ng Panginoon na sa atin lahat, bago natin maranasan o mahingi ng ating kahilingan sa ating Panginoon, meron nandun yung ating pagsunod, paggawa sa mga mabubuti, pananalig at pananampalataya na muling nabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Tayong lahat, muli tayong nabuhay, kasama natin muling nabuhay ng ating Panginoon. Amen ba? Amen. Kasi lininis na tayo ng Panginoon Tinubos na niya tayong lahat. Sa pagkamatay niya sa krus, yun yung kautusan na tayong lahat, walang kasalanan ng ating Panginoon, ngunit tayong lahat ay may mga kasalanan. Bagkus siya ang nagdusa, siya yung pinako sa krus at namatay. So sa pagkapako ng Panginoon, pagkamatay niya sa krus, maliwanag na tinubos na tayong lahat sa ating mga kasalanan. Amen. At sa muling pagkabuhay niya, muli rin tayo, kasama rin natin na buhay muli ng ating Panginoon. Amen? Yun. Kaya ganyan ang Panginoon. Patuloy niyang pinangangaral ang kanyang mga buhay na salita sa bawat isa sa atin na mayroon pananampalataya sa Kanya. So sa ating pagsunod sa ating Panginoon, sa pagkikinig natin sa Kanyang mga buhay niyang salita, hindi tayo mag-alinlangan sa gawain natin na ito, sa pagsunod natin sa Kanya, pagkikinig sa Kanya mga salita. Hindi tayo mag-alinlangan na humingi sa Kanya ng awat habag. Amen? Hingi tayo sa Kanya. O kung halimbawa tayo nagkasala, uli, hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay muli ay nagpapatawad naman siya. Amen? Kaya ito nga sinabi niya, ito sa verse, sa Kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Yun, sa pangalan lang talaga ng ating Panginoon, natin bibigkasin ang Panginoon Jesucristo, no? Ano man yun, nabigkas natin yung Kanyang banal na pangalan, Panginoon Jesus. Yun ay napakalaking
ng Panginoon. Kung tayo tumawag tayo sa Kanya, Panginoon Hesus, tulungan mo kami, ganon, no? Talagang damdam mo na talagang gapay nga natin siya, laging andyan sa ating lahat, ang ating Panginoon. Kaya nga sabi nga rin dito sabi niya sa kanyang pangalan ay pagsisisi at kapatawaran na mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Lahat tayo ay dapat natin pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay lahat tayo ay ganapin natin yung ating pagsisisi, pagbabalik loob sa Kanya, magpatawad tayo. Amen? Ganyan ang Diyos. Ganyan ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Siyang nagbibigay sa atin lahat ng ating buhay. Buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon po, ibibigay ho natin naman sa ating elder ang magbibigay ulit ng topic ng ating gawain. Brother Tony Dacles. Make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world in your love. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach up and touch the world with your love. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach up and touch the world in your love. Yes, Lord, magandang umaga po sa iyo, Diyos na buhay. Madalas ba Santo? Pwede po sa ating mahal na ina. Lord, maraming salamat na muli mo kaming tinipon sa araw na ito upang kami sama-samang magpuri at magpasalamat sa mga biyayang tinatanggap po ng bawat isa sa amin. Ang kalakasan ng aming buo, pangangatawan, kapayapaan sa aming tahanan, ang kaligtasan po sa araw-araw na aming pamumuhay, gayon po sa aming mga paglalakbay. Lord, maraming salamat. Nariyan ka upang kami pangunahan sa lahat ng mga bagay. Sapagkat ninais mo na kami tawagin sa aming mga pangalan, upang ang bawat isang mga tinawag magbigay ng kapurihan, kalwalhatian sa iyong anak ni sa Kristo ang aming Panginoon. Palakasin mo nawa ang bawat isa sa amin sa lahat ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan sa araw-araw upang ito'y aming mapagtagumpayan.
at kami magpatuloy sa pamumuhay ayon sa iyong mga salita na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Ang lahat ng ito, Ama, hiningi po namin sa ngalan ng iyong anak na Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Nawalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa Una una ngayon magpakailanman at para sa walang hanggan siya nawa. Nawalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa una ngayon magpakailanman at para sa walang hanggan siya nawa. Tayo pong lahat. Nawalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa una ngayon magpakailanman at para sa walang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Una sa pang mapagpalang umaga po sa inyo lahat, lalo na po sa ating mga masugid na mga viewers. Sister Helen San Andres na nasa Canada, Sister Edna Graho Belarga, Sister Rose de la Cruz, Kagawad de la Cruz ng Barangay 216. Magandang umaga po sa inyo. Sister Jose Espirito, magandang umaga po. Sister Chavez Robles, magandang umaga po. Salamat po sa inyong panonood araw-araw. At ganoon din po sa lahat kasamang pong panig po ng kapuluan na sumusubaybay po sa God's Healing Mission. Ang mga nagnanais po na magkaroon po, makapakinabang po sa gawain na ito, ang may makaramdaman, ay maaari po kayong magtungo dito sa Binyo. Umattend po kayo ng 15 araw ng pakikinig sa mga salita, lalo na kung meron tayong mga pinagdaraanan, mga suliranin, mga kasakitan, ay inanyayahan po namin kayo na magtungo po dito para po sa face-to-face na pray over. At bago po tayo magsimula sa ating paksa ngayong umaga, nais po natin magbigay ng paalaala para pa sa ating mga tagapanood na simula po bukas hanggang Linggo, wala po muna tayong tinatawag na God's Healing. Dahil mag-undergo po tayo ng 3 days fasting sa Tarlac City. So, wala muna ang God's Healing, pero magkakaroon po tayo ng live streaming po doon sa Mas doon po sa fasting, yung 3 days na yon. Magpapanood pa rin ninyo kami, kaya nga lang po hindi po God's Healing yun, kundi yung po ay 3 days fasting na gagawin po ng mga kasapi ng Sir Banja Beach and Mary. Meron po tayong mga magtatapik po doon na iba pong mga tao, mga kaparian, maging po ang bishop po ng Tarlac, na si Bishop Macaraig, isa po siya sa magiging magpapahayag ng mga salita. Ganun po, siya po ay magiging, magkakaroon siya ng misa sa Linggo para po sa graduation ng mag-undergo ng 3 days fasting. At pinapakiusap po natin doon sa mga sasama sa fasting na 3 o'clock po, mamayang madaling araw ang alis po dito. At ipinapaalaala sa lahat po ng sasama, magdala po tayo ng sariling gamit. Kutsara, baso, plato, at Walang plato. o sige, ang plato, yung para sa Linggo na yon, yung plato na yon. Kasi naka-styrofoam. So, kung mayroon styro na lang. Huwag na magdala ng plato. Pero kung nais naman ninyo ng medyo, di naman mabigat siguro, magdala tayong mga gamit. At doon po sa fasting binyo, pwede po kayong mag-swimming doon pagkatapos ng gawain, usually sa gabi. Kung tapos na ang session sa araw na yon, pwede kayong maligo sapagkat kasama po yun sa package deal na binayaran. Pero, sa Sabado lang po yun at saka Linggo. Sa Biyernes, pagdating po doon, hindi po allow. So, kung yun hindi po yun ang target natin. So, mga paalaala po yun. So, kinakailangan magdala tayo ng para sa graduation sa araw ng Linggo.
magbaon tayo ng puting kasuotan na isusuot po natin para sa panunumpa. Lahat po sa ngayon, ang nakatala po na dadalo ay 120 na po or 123 nakatao ang dadalo po sa 3 days fasting natin. So alam po naman natin na ang fasting ito po ay dapat noong pang mahal na araw, ngunit hindi po available ang ating mga concern, yung mga pari. So iniurong po natin ng 22, 23, 24 para na din po sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Divine Mercy. So since ang ating pong tinatalakay ngayon ay ang pagpapasting, so ang ating pong paksa sa umagang ito ay fasting and abstinence. Sa panahon ng Kwaresma o Lent season, simula ng Ash Wednesday o tawag po natin na ang buong simbahan po ng Katoliko ay naghahanda sa paggunita ng banal na pasyon sa ating Panginoong Kristo. Ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay, ang kanyang Paschal Mystery sa ating Paschal Lamb. Ang Panginoong Kristo para sa ating katubusan o redemption, kaligtasan sa salvation at ang na ating ginugunita sa mga araw ng Holy Week o Semana Santa. Sa panahon ito nagsasagawa ng fasting at abstinence ang buong simbahan bilang isang bahagi ng penance, repentance of what God calls the people to repent and turn back to Him. Sa Lumang Tipan, iniuutos po mismo yan ng Panginoong Diyos sa Jeremias chapter 18 verse 11. Sabi niya dito, kaya nga sabihin mo sa mga naninirahan sa Huda at Jerusalem na may binabalak ako laban sa kanila at ako'y naghahanda upang parusahan sila. Sabihin mo sa kanila na tigilan na ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So ito yung mga nagtatanong, bakit ang mga Katoliko nag-undergo tayo ng fasting? Ito na ba biblical ba ito? Ito ba nasa Biblia pa na kailangan ginagawa natin? So malinaw po sa binasa po natin na ang iniuutos mismo ng Diyos na magsisi. Paano tayo magsisisi? Ay yung repentance. Repentance ang pagtalikod, pagsisihan ng ating mga nagawang kasalanan. Sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Walang nino man sa atin dito na hindi nagkasala. Maging po sa aklat ng Hope ni Propeta Hope, Joel, sinasabi niya dito, Joel chapter 2 verse 12, sabi niya, gayon man, sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamati ang salita ng Diyos. Salamat sa So Diyos. ang iniuutos dito na mag-ayuno, manangis at magdalamati dahil sa ating karumihan na ating nagawa sa ating sarili. Hindi po natin sinasabi na ito ay gawa-gawa lamang ng Simbahang Katolika upang ito'y gawin, kundi mismo sa Lumang Tipan pa lamang ay mariin na pong ipinag-uutos ng Panginoong Yahweh ang pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan. Sa Bagong Tipan, sa Mateo 4:17, sinasabi, magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuro niyang magsisi na kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So malinaw dito na sa Bagong Tipan, pinag-uutos din po yan. Please lang, pakireading yung mga Bible. May pababasa ko sa inyo mamaya. So hindi po ito kathang isip lamang, kundi ito mismo ang Diyos ang may utos, ang Diyos ang may sabi. Sa Gawa 2:38,
Sinasabi naman po dito, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang mga ang inyong mga kasalanan at magbabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, ibig sabihin dito, pag tayo punong-puno ng kasalanan, hindi natin talikuran ang mga kasalanan na ito, hindi po natin pagsisihan, hindi po natin ito ikumpisal, ang Espiritu Santo ay hindi mo matatanggap. Malinaw po yun. Huwag tayo mag-expect na pananahanan tayo ng banal na Espiritu kung ito tayo ay punong-puno ng karumihan. Sa Katekismo 1434, the interior penance of Christian can be expressed many various ways. Ito po ay ginagawa po natin, iniutos po ng ating banal na simbahan na sa tinatawag po natin na Baltimore bakit nga ba kinakailangan tayo magkaroon tayo ng fasting? Kung mismo ang ating Panginoon, nung siya naghahanda para sa kanyang misyon, kanyang ministeryo, siya ay nagayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. The season of the days of penance in course of the liturgical year, Lent, and each Friday in memory of death of the Lord are an intense moment of the church penitential practice. These times are particularly appropriate in spiritual exercises, penitential liturgies, pilgrimages and signs of penance, voluntary self-denial such fasting and almsgiving, and this is a fraternal sharing, charitable and missionary works. Bakit nga ba? Bakit kinakailangan na tayo mag-ayono? Bakit kinakailangan tayo na mag-abstain sa araw ng Biyernes? Hindi ba pwedeng ibang araw? Hindi ba pwedeng araw-araw? Sa kabatas po ng religion, ang sinasabi po natin na almsgiving o prayer and fasting, directing them to the Father who says in secret. In contrast po sa desire, be seen by men, its prayer is the our Father. Ang fasting and abstinence ay isang traditional na doktrina ng Katolika. Simula pa noong ang mga panahon ng apostol, sinasagawa nilang fasting at pag-ayuno. Ito po ay naayon sa sinasabi ng Panginoon Jesucristo na bababasa po natin sa Lucas chapter 5 verse 35. Sabi dito, datapwat darating ang mga araw. Ang pagka inalis na sa kanila ang kasintahang lalaki, kung magkagayoy, mag-aayuno sila sa mga araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung mababasa rin po natin yan sa Mateo chapter 9 verse 15, sabi dito, and Jesus said to them, the wedding guests cannot mourn as long as the bridegroom is with them can they. The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. Ang kasintahang lalaki o bridegroom na pinapahiwatig sa talatang ito ay si Kristo, ay ang tinutukoy na sa kanila. Diba yung pag tayo, sinasabi ng mga doon, ng mga Pariseo, bakit ang inyong mga alagad ay hindi nag-aayono? Ngunit ang mga alagad namin ay nag-aayono. Sapagkat dito po, sinasabi nga ng ating binasang talata na ito, na ang Panginoon habang siya ay nabubuhay, ay hindi pa tayo makakapag-ayono. Ngunit kung nung siya ay mawala na, saka pa tayo makakapag-ayono. Bakit? Sa kanyang simbahan, simula sa mga apostol, ang simbahan na tatag ni Kristo at tinatawag na Catholic Church ay nag-aayono, kaya ang katuparan ng kanyang mga salita
Sa panahon na ating ginugunita, ang mga araw ay inalis na sa atin, kinuha ng ating bridegroom simula ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay, hanggang sa kanyang pag-akyat pabalik sa langit. Kinuha sa atin ng bridegroom, kabiyak ng simbahan matapos niyang may sa katuparan ang bagong tipan, ang tatagpuan New Covenant ng ating Panginoong Diyos. Mababasa po natin yan sa Hebreo chapter 8, verse 8 at 13. Sabi dito, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa buong kasunduan, pinawalang bisa na niya ang una. Ang anumang pinawalang bisa ay maluluma at malapit nang mawala ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung minsan mapapansin po natin pag kayo nagsisimba, ang mga kaparian pag nagbabasa ng Ebanghelyo o ng Gospel, bakit hindi nila sinasabi kung anong chapter, anong verse? Napapansin ninyo yon? Wala. At lagi nilang sinasabi, noong panahong iyon, hindi nila kinakalimutan kahit hindi nakasulat dyan. Pero mapapansin nyo dito sa atin, binabanggit yung chapter na sa verse. Kanino kayang turo yan? Sorry po. Sa pakinggan po natin, pag sinabing noong panahong iyon, ang tinutukoy ng mga pari, tumutukoy sa lumang tipan, sa panahon ng mga Hudyo, mga paring mga Hudyo. Ang karamihan kasi ng mga paring Hudyo ay malaki ang pagkakaiba ng mga paring Kristiyano. Yung mga paring Hudyo, sila yung nagparos kay Kristo upang ipako sa krus. Para maintindihan po natin ito, bakit mga pari sila ang nagparusa. Sa Laguna, no, naninirahan doon sa loob ng halos 20 taon, nagkaroon ako ng kapitbahay doon na Israeli. Talagang kakaiba ang kanilang sistema. Nung nagkakausap ko siya, talagang sila hindi naniniwala na dumating na si Kristo, dumating ng Mesiyas. May hinihintay pa silang iba. Laging kapitbahay. Kaya dito napapatunayan sa mga binabasa natin na totoo pala na magpahanggang ngayon, mayroon pa rin mga Hudyo na hindi naniniwalang dumating na nga ang Mesiyas. See? Personal po na karanasan ko po ito. Kaya kung masasabi po natin na ngayon, ang mga tao nung araw na yon sa lumang tipan, sila po ang iba doon ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto. Kaya tayo hanggang ngayon, binabato tayo ng mga kaibayong mananampalataya dahil dito. Ngunit, pagdating dito sa panahon ng mga kaparian ng mga Kristiyano, panahon ng mga apostol, malaki na ang ipinagkaiba. Sa pakinggan po natin hanggang mamaya kung bakit sinasabing ganon. Mababasa po natin sa Lucas 22 verse 20, sinasabi niya dito, gayon din naman dinampot niya ang kupa pagkatapos ng maghapunan at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo at ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, ibig sabihin dito, sa binanggit natin sa Lucas 22, chapter 20, verse 20, mayroong bagong covenant sa New Testament. Pero doon po sa lumang tipan, ang covenant po doon, iyon po ay tipan nila Moises at ni Yahweh. So, ang panahon na yun, tumutukoy ang tipan na yun para sa mga Hudyo noong panahon na yun. Hindi tayo saklaw noon. Kaya dito natin maiintindihan, lalo na mamaya, pati sa pagtatagpo natin ng abstinence, bakit minsan magulo unawain dahil hindi ang pinagsasama natin na ang pag-aayuno ng araw at ang pag-aayuno ngayon ay magkatulad, ay hindi po pareho yon. Ang Lent mula po sa salitang Latin na quadragesima, kung saan mayroon pong
quadraginta 40 na fasting days bilang paghahanda sa pinaka-highlight ng ating pagdiriwang sa kasaysayan ng ating katubusan at kaligtasan. Ito pala ang highlight, kaya kailangan mayroon tayong 40 days. Nagtataka ako nung kay bata, hirap na hirap ako dito dahil medyo may katakawan din ako nung araw. Bakit nagpapasting kami, kakain kami ng alas 6 ng umaga, ang kasunod niya, alas 6 na ng gabi, sa loob ng 40 araw yon. Sabi, bakit kaya kailangan itong gawin? Ano ang kinalaman ng mga tao doon? Nagtataka ako kung bakit ini-implementa ito ng ating mga magulang kung saan ito nila nakuha. So ngayon itong pagbabasa natin sa mga Biblia, lalo na itong mga pinagamit natin dito na kumukuha tayo ng mga informasyon sa Catholic Faith Defender. Kaya dito po tayo nauunawaan po natin ng mabuti. So ibig sabihin ang 40 ay numero para sa significant na banal na sa Biblia. Ito ay traditional na number na mababasa natin ang disiplina, debosyon, paghahanda na malinaw na nakasaad sa Biblia na nangyayari o ginagawa ng mga tao ng Diyos. Halimbawa sa Lumang Tipan. Sa Genesis chapter 7 verse 4 and 12. Pagibasa. Genesis 7, 4 and 12. Ito ang sinasabi. Pagkaraan ng isang linggo, paulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat inutos ni Yahweh. Si Noe ay 600 taon nang bumaha sa daigdig. Pumasok nga siya sa daong kasama ang kanyang asawa, mga anak at manugang upang maligtas sa baha. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So dito, malinaw po yan ang sinasabi po dito sa talatang binasa. Na mismo sa panahon na yon, si panahon ni Noe, siya din po ay nag-undergo po ng pag-ayono. Ano ito pag-ayono? Ito ay magbaha ng sanlibutan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. So nung lumubog po ang sanlibutan, ang naligtas lang po doon ay yaong sumakay sa daong. Ilan sila? 8 lamang po sila. Ang iba doon hindi naniwala, kaya po sila napasama doon sa mga nalipol. So minsan ganun din tayo. Meron tayong makikilala ng mga tao, kinu-question ito, bakit ginagawa natin? Ito daw ay turo ng demonyo. So pakinggan po natin kung ito'y turo nga ba ng demonyo. Na kung minsan nababasa natin sa Biblia na iniutos mismo sa ating maging sa Lumang Tipan, magpahanggang Bagong Tipan, mababasa po natin na Exodo 24:18 at 34:28, pagbibasa. Exodo chapter 24, talata 18, at chapter 34, talata 28. Ito ang sinasabi. Verse 24:18, Exodo. Umakyat nga ron si Moises at napalob siya sa ulap sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa 34:28. Exodo 34:28. Ito ang sinasabi. Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh. Hindi kumakain o uminom. Isinulat niya sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos, ang salita ng Diyos. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. So malinaw po din sa binasa po natin ng dalawang talata na pag mayroon tayong misyon, mayroon tayong gagawin, kinakailangan talaga tayo ay magayon. Malinaw po dito na mismo si Moises bago niya tanggapin yung 10 Commandments,
Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw, 40 gabi na hindi kumakain ni uminom man ng tubig. So kaya tayo, mag-fasting din tayo dahil mayroon tayong misyon. Dahil mayroon tayong gagawin sa loob ng 1 taon. Pinaghahandaan natin ito para cleansing ng ating katawan, ng ating kaluluwa, upang ang mga bagay na nakaatang sa atin bilang mga kinatawan, mga kapanalig ni Kristo, ay mapaglabanan natin ang lahat ng pinagmumula ng kasalanan, lalo na po ang mga tukso. Pero paalaala, paglabas pa lamang ninyo sa fasting house, may nag-aabang na sa inyo ng mga tukso. So maging handa tayo. So dito, malinaw na ginawa mismo ito ni Moises bago tanggapin ang 10 Commandments, iyon po ay kanyang pinaghandaan. Si Propeta Elias ay naglakbay ng 40 araw patungo sa isang yungib sa bundok ng Diyos sa Horeb, sa kanyang pagtatago mula sa mga pumapatay sa mga propeta ng Diyos. Nakuha po natin sa Unang Hari, chapter 19, verse 8 to 10. Ang bayan ng Ninive ay binigyan ng Diyos ng 40 araw ng panahon upang magbalik loob sa Kanya ang mga tao. Kung hindi, wawasakin ang kanilang bayan. Mababasa po natin yan sa Jonas chapter 3, verse 4. May warning ang Panginoong Yahweh doon na pag hindi sila nanumbalik sa Diyos sa loob ng 40 araw, ay kanyang wawasakin ang lugar na yaon. Naalala ko tuloy na basa ko, ang Rusya mayroong ultimatum sa Ukraine na kailangan sumurinder na. So Jonas chapter 3 verse 4. Ang mga taga-Ninive ay nakinig sa babala ni Jonas, nagsipag-ayuno sila at nagsipagsisi sila sa buong kababaang loob at nagsibalik sa Diyos, dahilan na hindi nilipol ng Diyos ang bayang ito. Kung tayo ay may kasalanan, tayo naman talaga ay patatawarin, talikuran lang natin ang mga kasalanan ito at pagsisihan at huwag na muling gawin. Walang imposible na hindi tayo patawarin, hindi tayo linisin. Kung talagang taos puso ang ating pagsisisi at ang pagtalikod sa lahat ng mga kasalanan. Ano nga ba ibig sabihin ng feast days? Mga araw ng pag-aayono. Ano nga ba yun? Araw ng pag-aayono na sinasagawa ng simbahang Katoliko na nagsisimula sa Ash Wednesday. Ayon po sa Catechism 393, ano ba ang sinasabi ito na araw ng pag-aayono? Ito ba'y pagbabawas ng ating pagkain, equivalent to 1 full meal in a day instead of tatlong full na pagkain sa isang araw. Ibig sabihin, isang bisis ka na lang kakain. Bakit kinakailangan bawasan kung kinasanayan naman natin yung 3 bisis kakain sa isang araw? Ang iba nga, hindi lang 3 bisis, may merienda pa, mayroon pang midnight snack. Diba? Kung magkagayon, nagtatanong sila, may nagtatanong, pwede bang pag no food intake, oo naman, wala pwedeng hindi kumain. Nasa inyo yan, kung kaya ninyong total ng food, no intake para sa ating katawan. Halimbawa, kung talagang kaya mo, kung si Sonia Rocco mahigit 4 na pang-araw nang sinatabunan doon sa Baguio Hyatt Hotel, buhay pa naman siya nung sinatagpuan ng mga rescue. So maging ito si Moises. Sila po ay nag-ayono nang hindi umiinom, hindi kumakain ng 4 na pang-araw. Hindi naman po sila Ito po ay hindi rin po mandatory o sapilitan na itinuturo ng ating simbahan. Pero, sa
Salutary obligasyon po natin na ito bilang mga anak ng Santa Iglesia, kaya't nararapat lamang na ating sundin bilang pagkikibahagi natin ng common form of penance ng ating mga inang sa ating inang simbahan. So hindi naman sa pilitan, pero kung talagang nais natin makibahagi, gawin natin. Ang ibig sabihin, ano ang ibig sabihin ng one full meal or dalawang small na meals in a day? Wala pong snack. Ang ibig sabihin doon, bawas-bawas ng pagkain. Ang sakripisyo at disiplina para sa ating laman at sa ating kaluluwa. Paksa mo, hindi lang pala ito para sa ating katawan, kundi mismo sa ating kaluluwa. Sapagkat maraming kadumihan ang ating natatamasa habang tayo nabubuhay araw-araw. Sa awit 69 verse 10, sabi na dito, when I humbled my soul with fasting, they insulted me for doing so. So dito na yung mga tumutuligsa. Kung bakit kinakailangan gawin yan. Ano naman ang tinatawag natin na abstinence? Ano ba yun? Pagkakaiba ng fasting and abstinence. Anong paano pagkakaiba? Ang kanina, yung ating tinatalaga, yung po ay fasting. Ang ngayon, abstinence. Ano ang abstinence? Ang abstinence, ibig sabihin po dito na tayo'y pinagbabawalan kumain ng karne but are allowed the usual number of meal. Ibig sabihin, kanina yung pag-aayon o fasting, isa lang. Ngayon sa abstinence, hindi tayo pwedeng kumain ng anumang uri ng karni sa araw na yun ang pag-abstinence natin, pero pinapayagan tayong kumain ng 3 beses sa isang araw. Sa mga araw ng Biyernes, ng Kwaresma at ng buong taon, pag-iwas muna sa pagkain ng anumang karni, mapababoy, baka, manok, all fowls at ang kanilang mga produkto in honor of the death of Jesus Christ. Ano bang araw na matay si Kristo? Diba? Biyernes. So ito kaya ginagawa natin pag-araw ng Biyernes na lumiban sa pagkain ng karni. Bakit kinakailangan lumiban tayo sa pagkain ng karni? Ano ang kadahilanan nito? Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Bakit kailangan natin gawin ito? Ito ay pakikisa natin sa pagkamatay ni Kristo. Dahil sa pagkamatay ng Biyernes Santo ba, may nakikita ba kayo nagsasayawan? May nakita ba kayong marangyang kahandaan? Wala. Ipinapaliwanag po dito sa katekismo na ang pagliban po natin ng pagkain ng mga ito po yung mga tinatawag po natin ng mga karning baboy, baka, manok at kung ano-ano pa mga produkto ng kanin tulad po doon, katulad ng mga tosino, hotdog, yun po yung mga byproducts, ibinagbabawal po yun. Bakit kaya? Abstinence, no meat ang ginagawa. Ngunit ang mga Biyernes, sa labas ng panahon ng Kwaresma, abstinence na lamang ang ipinagbabawal. Pero sa panahon ng Kwaresma, yung 40 days, talagang total pinagbabawal yan. Bakit niya pinagbabawal ang pagkain ng mga ganitong pagkain? Sapagkat ang pagkain na ito, tinatawag po natin na luxury foods. Pagkain ng karangyaan. Kung tayo ay nagpapakababa at nagtitisa kay Kristo sa kanyang hirap at sakit, dapat din tayo magsakripisyo naman sa ating sarili upang iwasan ang pagkain ng mga kahiling tulad ng mga pagkain ng mga mararangya. Bakit sinasabi mararangya? Sapagkat ang mga karning iyan ay laging inihanda sa mga kapistahan, birthday, o mga pinagdiriwang na mayroong mga okasyon. Hello? Ang hirap, no? Ako nga nahirapan dito. Ngunit ito po ay tinutuligsa ng iba. Na ito katuruan nga daw ito ng demonyo. Bakit daw tayo nagpapasakop sa ganito? Dapat bang gawin ng isang binyagang Katoliko na nasa edad na pagsasagawa ng fasting and abstinence? Halimbawa, wala ka pang 18, o kaya ikaw may sakit, o kaya ikaw buntis,
O kaya ikaw meron kang iniinom na maintenance, dapat ba ikaw na mag-fasting? Hello? Ay, Halimbawa, senior ka na, 75 ka na, 80 ka na. Ikaw ba, hindi ka na sakop nito, na batas na ito? Hindi na po tayo sakop noon. Ang isang Katoliko ay kaya lang dapat sundin natin ang utos ng simbahan tungkol sa fasting and abstinence. Babaeng buntis o kaya yaong may sakit ay kailangan ng normal na dietary intake. Maging ang mga nagtatrabaho ng mga bigat tulad ng mga laborer na kailangan ng buong pagkain para may lakas sa kanilang trabaho. Lahat ng ito ay binibigyan ng dispensasyon ng simbahan. Ito, naalala ko na naman. Unang fasting natin noon sa Pachim, nang tayo naging SGM, isinama kami ni Sister Phyllis sa palengke ng Antipolo para mamili ng pagkain para sa last day ng fasting. So ilan ang kakain noon? 122. Sabi ng aking kasama, si Brother Nestor Ramirez, patay tayo dito, Brad. Ang dami nating bubuhatin. Kasi nga, 123 kakain. Gutom na gutom tayo. 2 araw tayo hindi kumakain. Alam mo ang ginawa ko? Itinuro ko yung gulaman. Bumili siya ng yung isang baso, tig-isa kami. Sabi niya, di ba pwedeng may pambara nito? Itinuro ko na naman yung nagluluto ng banana Q. Naalala ko nga itong ginawa namin kasalanan eh. Bumili siya ng banana Q. Dahil ginagalaw-galaw sa kawali, napakainit. Hawak-hawak namin ngayon yung banana Q. Biglang sumulpot sa pili, ilagay namin sa bulsa. Ang init niya. Nakakarinig ako. Sabi naman dito, ang mga nagtatrabaho ng mabibigat at tulad ng mga libur ay kinakailangan ng buong pagkain. So hindi naman pala kasalanan yun. Yun ang tiniis namin, sabi ng Sir Pino, ano yung hinahawakan nyo sa bulsa? Pero paano mahingit yung banana Q, nadidikit sa aming balat? Grabe. Oo nga naman, biro mo yung tricycle na meron pang sidecar sa punong-puno yan ang mga pinamili, pati mga prutas, pati mga pang-uwi yata yun, sa kader mong bubuhatin namin, idadalawa lang ng kami, 2 araw na hindi kumakain. So di ko talaga malimutan yung naging kasalanan namin ng dalawa ni Brother Nestor. Kaya tinuro ko yung banana Q. Ito, sabi po dito, you shall observe the days of fasting and abstinence established by the church. Kailangan sumunod talaga tayo. Bagamat ito'y utos ng ating simbahan, hindi nga ito mandatory o sa pilitan ng pagsasagawa ng fasting o abstinence kasama ng prayers and almsgiving. By acts of penance, isang voluntary action of a faithful joining the Mother Church unites herself with the mystery of our Lord. Iyon nga yung ating pagkikisa sa sakripisyo at sakit ni Jesus sa kanyang pagkapako at pagkamatay sa krus. Ngunit, ang mga tumutuligsa, ano bang sinasabi nila? Mali daw yung kasi hindi nga naman mababasa ito sa Bible. Ngunit nasa katekism ng ating simbahan. Sabi niya sa Roma 1:25, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamban nila at pinaglingkuran ang nilikha sa halip na ang lumikha ang siyang dapat po papurihan magpakailanman. Amin. O, dito. Bakit nila tinutuligsa? Dahil ang katotohanan sa kautusan dito, pinalitan nila ng kasinungalingan. O ito, bakit kayo nangungumpisa sa mga pare? Itao din lang, makasalanan yan. Anong sagot doon? May pare kami, kayo wala eh. Huwag ka nang makialam, mangungumpisal kami. Bakit kayo nag-rosaryo?
Wala naman yun sa Biblia. May rosaryo kami. Kayo wala. Hayaan mo na kami. Huwag ka na magipag-away, pag magsabunutan pa kayo doon. Dahil mayroon tayong batas sa sinusunod. Ngayon, yung mga tao sinasabi, pinalitan nila ng kasinungalingan, iyon yung mga hindi naniniwala. Iyon yung mga tumutulig sa atin. Amen? Amen. Bakit may fasting o pag-aayon ang ating simbahan? Isang disiplina sa ating sarili para sa kalusugan at ang ating kaluluwa. Kaya ginagawa natin ito para sa kalusugan ng iyong katawan maging sa iyong kaluluwa. Bakit pati kaluluwa? Sapagkat kung wala kang kinakain, wala kang inilalagay sa iyong katawan na sulit na pagkain, kung di kinakain mo, mga prayers, mga panalangin, ang salita ng Diyos ay siyang naglilinis upang maging malusog ang iyong kaluluwa. Maaari bang kumain ng isda ang mga nag-abstinence during abstinence days? Opo, maaari pong kumain ng isda. Kaya pagdating ng Biyernes, karamihan dyan, munggo at pritong isda ang ginagamit. Mababasa po natin sa Juan chapter 1, chapter 21, verse 9. Sabi dito, pagkaahon nila sa pangpang, nakakita sila ng isdang inihaw sa baga at ilang tinapay. Lumapit si Jesus sa kanila, ginuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, ganun din ang kanyang ginawa sa isda, ang salita ng Diyos. So mismo, makikita pa natin dito na mismo si Kristo ay pinahintulot na kumain tayo ng isda sa araw ng abstinence, huwag lamang karne. 1 verse 21. John chapter 21 verse 9. Sa Mateo 4:19, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng tao, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit tuwing Biyernes lamang tayo dapat mag-abstain o umiwas muna sa mga pagkain at hindi buong linggo? Ito ay tinatawag po natin ng pagbibigay-pugay sa pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo sa araw ng Biyernes. Ay tayo nakikisa. Bakit hindi kasama ang Sunday o araw ng linggo ng penitential fasting and abstinence? Oo nga naman, bakit hindi kasama ang linggo? Bakit Biyernes lamang? Ito po ang sagot. Sapagkat ang linggo ay araw ng Diyos, araw ng resurrection, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito'y isang araw ng kasiyahan, kagalakan para sa mga Kristiyano. Ito rin ang araw na ating sinasamba ang Panginoon. Mababasa sa Mateo 28:9. Nasabi nito, ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi sa kanya, hinawakan at sinabi magalak kayo. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinamba siya. Sa 18, sa Juan 20:18, sabi dito, kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, nakita ko ang Panginoon. At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya tayo nagsisimba ng araw ng linggo sa halip na Sabado na sinasabi ng Sabbath day, sapagkat dito sa Bagong Tipan, sa panahon ng mga Kristiyano, tayo ay sinamba natin ng muling mabuhay si Jesucristo ng linggo ng Easter Sunday. Kaya linggo tayo sumasamba. Dahil nandito naman mismo sa binasa po natin talata sa Mateo 28:9 at maging sa Juan chapter 20 verse 18. Mababasa po natin yan. Sa tuwing mag-a-attend po tayo ng Holy Mass, required po ba tayo ng fasting? Required ba tayo mag-fast? Pag-fasting, pag dadalo tayo sa banal na misa, required po tayo. Isang oras bago tumanggap ng ostya. Kahit tubig, hindi ka pwedeng uminom. Liquid or solid,
hindi ka pwedeng kumain o uminom bago tumanggap ng ostya. Ang mga pare, required din ba sila? Okay. Ngayon magad sila eh. Required din po sila. Ito, pakinggan pa ninyo. Walang pagkain na naman carbonated drinks. Ito, pati pwede rin ang tubig o gamot para sa mga may medical issue. Ito ay hindi penitential fasting, kundi isang Eucharistic fasting ang tawag doon. Eucharistic fasting. Bago tayo tumanggap ng banal na ostya, kailangan huwag kang uminom, huwag kang kakain ng anumang bagay 1 oras bago pa tumanggap ng ostya. Ang mga pari, sila ay 2 to 3 hours bago sila makatanggap, bago sila gumawa ng banal na misa. So ito, a priest who celebrates the most holy Eucharist 2 or 3 times of the same day may take something before the second and third celebration, even the period of 1 hour does not intervene. So pinapahintulutan din po sila ang mga pare. One who is to receive most holy Eucharist is to abstain from any food, drink, with exception only water and medicine for at least 1. Sino lang ang pwede nitong tumanggap? Halimbawa, hindi ka pwedeng magpaabot ng 1 oras bago ka tumanggap ng banal na ostya. Yan ang mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila. Pinapahintulutan po sila. Halimbawa, caregiver ka ng isang matanda. Hindi ka na inoobliga na sundin mo ito dahil merong kang pinangangalagaang buhay. Bakit karni ang ina-absent, iniiwasan mo ng kainin ng araw ng Biyernes? Tumutukoy ito sa flesh meat gaya ng manok baboy. Ang pagkain may tuturing ng luxury ay karangyaan ng ang karne ay kadalasan ginagamit natin sa mga pagdiriwang. Binanggit na po natin ito kanina, kaya hindi natin tatalakayin. Para maintindihan lang po natin bakit natin ginagawa ito. Bawal ba magipagtalik sa panahon ng abstinence? Wala. Sa isang parte, hindi naman ito mandatory. Pero, kung talagang nakikiisa tayo, pagpaliban mo na. Hindi naman mawawala yan. Nandyan lang yan. Sabihin mo na lang mamaya na lang. Eh, ikaw, paano ito? Naligo na ako. Maglupas ay ikaw ulit sa dumi. Ito po, hindi po siya mandatory, voluntary action ng isa po ito at na isang mag-asawa, a penitential sacrifice po ang tawag po doon. So, wag naman masyadong So, ibig sabihin ito na ang simbahan ay nagtatag ng ganitong mga paraan, mga kautusan bilang pagkikisa natin sa mga sakripisyo. Sacrificial fasting. Kasi nasabi naman po ni San Pablo sa 1 Corinto chapter 7 verse 5, pag-ibasa, 1 Corinto chapter 7 verse 5, Ito sinasabi. Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo maging malinis. Sa gayon matutulog kayo sa isang bagong masa na walang libadura. At ganyan nga kayo, sapagkat nayandog ng ang ating korderong pampaskwa, si Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So malinaw po sa binasa po natin dito na sinasabi, do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourself to fasting and prayer, and come together again, so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. Pag hindi tayo nagpa-fasting, wala tayong
self-control. Madali tayo matukso sa lahat ng mga bagay. Paano gawin ang pag-ayuno, fasting o abstinin? Sino-sino ang mga pwede nito? Ay ang binanggit po natin yan kanina. Kung sino mga pwede, yung mga bata, at saka buntis, at saka may karamdaman, ang matanda, ang exempted na po sila doon. Hindi po sila obligatory na sumunod. Sa edad ng 18 hanggang 60, abstinence ng no meat para sa mga Katolikong nasa edad 14 pataas. Maliwanag po yun. Ang sabay na fasting at abstinence ay ginagawa ng Ash Wednesday at Good Friday. Yun po, sabay po yun. Pareho pong ginagawa po doon. Ang fasting and abstinence ba ay biblical? Ito yung tinatanong ko kanina. Nasa Biblia ba yan na mag-fasting kayo? At ang iyong pagpapaliban, abstinence pagkain, yung ba yung nasa Biblia? Basahin po natin sa 1 Timoteo chapter 4, verse 1 to 4. 1 Timoteo 4, verse 1 to 4. Ito ang sinasabi. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon. Iwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang mandarayang espiritu at ang mga aral ng diablo. Dahil sa paninilang ng mga sinungaling na ang mga buti may tatak ng pagiging palipin ni Satanas. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos para hinakaining may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay ng masama. Lahat ay dapat tanggaping may pasasalamat ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. So dito natin yung maririnig. Bakit kayo kumakain ng karneng baboy? Bakit kayo kumakain ng dinuguan? Ito na po yan. Dito sa 1 Timoteo chapter 4, verse 1 to 4. Ang lahat ng mga pagkain nilikha ng Diyos ay nilinis ng kanyang mga salita, hindi pinaging madumi. So anong dapat natin sundin? Sundin natin kung anong tinuturo ng banal na kasulatan, hindi po ang katuruan ng tao. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, sa Diyos kami dapat sumunod ay hindi sa tao. So kung ano man ang kanilang mga sinasabi laban sa mga kinakain mo, huwag mo silang pakinggan sapagkat hindi po yan ang tinuturo ng ating Biblia. Sundin po natin kung anong sinasabi po ni San Pablo, yung sa binasa natin na 1 Timoteo chapter 4, verse 1 to 4. Sa Isra chapter 9, verse 5, sabi niya, at the evening of sacrifice, I got up from my fasting with my garments and linen mantle turned, and fell on my knees and spread out my hands to the Lord my God. Kita mo na, doon pa lang mismo si Isra. Siya ay nag-ayuno, nag-fasting siya. At siya ay tumawag sa Diyos. Siya ay lumuhod at siya ay dumipa. At humingi siya ng kapatawaran ng kasalanan. At siya ay pinagbigyan. Ang paglusumamo ni Isra sa Diyos with fasting and prayers, iyon po ay dininig ng Panginoong Diyos. Gayon din tayo sa ngayon. Kaya kung ano man ang kanilang mga pinaparatang sa atin, sundin po natin kung anong tinuturo ng ating banal na Santa Iglesia at yun po ang buong katotohanan. Hindi po kung ano mga sinasabi ng mga tao sapagkat hindi po yun ang pinapakinggan. Kung mayroon tayong pagkakataon upang madagdagan ang mga bagay na ating pag-aayono, magtungo po tayo sa Blessed Sacrament, hindi po sa kapitbahay upang magtanong, upang tayo humingi ng payo, o kaya mag-ipag-chismis lamang tayo doon. Magpunta tayo sa Blessed Sacrament at mayroon tayong babala ng ating Panginoon Kristo kung paano ang tamang fasting o pag-aayono. Hindi po ito show o pakitang tao lamang. Hindi po, kundi ito ay sa kaibuturan ng ating puso na lihim na nakikita ng ating Ama na sa langit. Habang nagpapasting ka, hindi ka dapat magmukhang mahina o magmukhang tinatamad o para lamang sabihing nagpasting ka. See? Pakitang tao. Huwag na lang natin gawin yan kung gano'n, kung hindi din lang tayo sincero sa ating pagtupad sa mga bagay na ito. Magkakasala lamang tayo. Kung babalikan po natin ang lumang tipan, meron po itong mga patunay ng pag-iwas po ng pagkain ng karni
at pagdadalamati kay Propeta Daniel chapter 10 verse 2 to 3. Daniel 10 to 3, sabi dito, at the time I, Daniel, had been mourning for 3 weeks. I had eaten no rich food, no meat, no wine had entered my mouth, and I have not anointed myself of oil for full 3 weeks. Ang salita ng Diyos. So malinaw po yun na ng mga araw na yaon, akong si Daniel ay nanangis ang 3 buong sanlinggo. Ni hindi ako kumain ng masarap na tinapay, ni pumasok man ng karni, ang karni, ni alak man sa aking bibig. Ni naglangis man ako hanggang sa natapos ang 1 linggo. O, kita mo na, hindi po, paano sinasabi nila na hindi biblical yan at katuruan ng demonyo na ating ginagawa. Amen? So kung atin pong titingnan, yung babalikan po natin, sinabi sa Timothy na chapter 4 verse 1 to 4, malinaw po yun doon na pinag-uutos na ihingi natin sa Diyos ang lahat ng bagay na ito. Ang paggamit ba ng abo sa Biblia ay isang act of penance. Yung Ash Wednesday. Opo, totoo po yan. Pope chapter 42 verse 6. Ito po'y tanda ng pagdadalamati sa Easter. Pero, ang iba po nito, hindi po nila itinocross sa ulo kung hindi ibinuburbod sa ulo. So, pareho lang po yon. Huwag kayong magipag-away doon. Dahil iyon po ay pinapayagan po yon. Ang iba, talagang naupo sila sa abo, nakalamit sako sila. Yung po doon sa Ninive, yung pag sinasabi ni Jonas, doon sa mga tao roon, para hindi sila lipulin. Kasi sinasabi na, manumbalik kayo sa Diyos at patatawarin ko ang inyong mga kasalanan. Kasi dito sa Revelation chapter 1, 12 to 14, sinasabi, at gayon din naman ang ibang mga apostol, doon sa Transfiguration, sa Matthew 16 verse 2. Kaya po ang mga kapanalig po natin, akusasyon nila sa mga siktang iba na mga anti-katoliko ay nagkaroon tayo ngayon ng mga bagay na nagpapatibay sa ating pananampalataya na hindi po tayo namamali ng landasin sapagkat ito sinusunod po natin kung anong katuruan magmula sa lumang tipan, magpahanggang sa bagong tipan, magpahanggang sa kasalukuyan. Magandang umaga po, nawa po mga bagay po natin tinalakay ito pa makapagdagdag sa atin ng kaalaman tungkol sa mga bagay ng pagpapasting at pag-abstinence sa nating ginagawa sa panahon ng Kwaresma. Tayo na po tayong lahat at tayo po ay sumabay sa awiting Manalig Ka.
Panginoon, ay pagkakaloob niya sa amin na aming makahilingan. Ang patawarin kami sa lahat ng mga kasalanan na nagpaparumi sa aming mga katawan at sa aming kaluluwa. Diringgit po ninyo ang aming mga kahilingan upang kami inyong dalisayin ang lahat po ng mga kasapi ng servant sa Vincent Mary, gayon din po ang mga magtutungo, ang aming mga inimbitahan ng mga speaker. Pagindapatin din po ninyo sila na patawarin po ninyo sa kanilang mga kasalanan upang kami maging karapat-dapat na tumayo sa banaharap mo sa oras na iyon. Lord, nananalig kami na kami iyong kahabagan, kami iyong patatawarin upang kami ay maging karapat-dapat at tumanggap sa mga biyayang nagmumula sa iyo, upang kayo mapabilang na tawagin sa mga alipin o mga anak ng kaharian ng Diyos. Nananalig kami na kami inyong diringgin at kami inyong lilinisin sa bawat isa ng bawat mga bagay na nagpaparumi sa aming mga sarili. Maraming salamat, Lord. Ito po ang lahat ay hinihingi po namin sa ngalan ng iyong anak sa Kristo ang aming Panginoon. Upang kami inyong patawarin, muli ka naming aalayin na siyang awitin ng Lord for all my sins. Maraming salamat po sa pagpapatawad po niyo sa aming mga kasalanan. Maraming salamat din po, Ama, sa pagkakaloob po niyo ng kalayaan ang bawat isa sa amin. Kagaanan na aming pamumuhay, higit lalo kagalingan na aming karamdaman sa pamamagitan po ng pagpapatawad po niyo sa aming mga kasalanan. Dililinis po niyo ang aming mga puso at kaisipan, ang pusong mapagduda, ang pusong hindi walang pananalig sa iyong anak sa Kristo ang aming Panginoon. Maraming salamat din po, Ama, sa pagpapatawad po niyo sa lahat ng mga tagapakinig, ang mga sumasabaybay sa panalagawain nito, na nasa kanilang mga tahanan sa mampong panig sila naroroon ngayon. Ngayon din po, Ama, patawarin po ninyo ni Ama ang aming mga pagkakasala ng bawat kasapi ng Council of Elders. Pag-ibang aming Spiritual Director, Reverend Father Melvin P. Castro. Pagindapatin po niyo siya na maging karapat-dapat sa mga bagay na ito. Ano man pang nagagawa namin ng bawat isa, ay patawarin po niyo kami sa pamagitan po ng pag-aayono at ang pag-a-abstain po namin sa lahat ng mga bagay na siya nagpaparumi sa amin. Ganun din po bilang pakikiisa sa mga sakit at hirap na dinanas ng iyong anak sa Kristo sa kanyang muling pagkapako
at pagkamatay at muling pagkabuhay sa krus. Ang lahat ng ito, Ama, inihingi po namin sa ngalan ng iyong anak, sa Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa pagpapatawad po sa amin ng mga kasalanan ito, ipaintulot po niya muli ka namin papurihan, pasalamatan ang tatlong persona sa pamagitan po ng awiting ito. Glorify thy name, Father, I love you. Jesus, I love you. Spirit, I love you. Glorify thy name. Glorify thy name. For the last time, glorify thy name.
Come, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Halina, kailangan kita. Siglang at lakas ng mahina. Hanggang sa manaming lahat. Ibigin po natin. Lord, narito po ang mga talaan na ng mga taong humihingi po ng kagalingan. Sila po ay mga pinagdaraanan na karamdaman. Aming kapatid si Mary Jane Galvin, Federico Galvin, dialysis patient, Rodolfo Galvin at Irene Galvin. Sila po ay mayroong mga karamdaman. Apolinario Gobrin, Alfonso Apare, Peter Lawrence, Merna Giling, Faye Ortiz, Florita Gapao, Ernesto Onyo, Lolita de la Cruz, Belisa Candelario, Norma Casinisa, Anita Robles, Bernard Frenjana, Patricia Ocampo, Carlos Espino, Carlito Sinio, Roberto Alamani, Marilyn Barcio, Joseph Cabarlo, Jesus Sanbulan, Gloria Pineda, Aliti Cristobal, Narciso Miklat, Leonina Carmona, stroke victim, Bibi Lisario, Esther Pineda, Roger Torres, Juliana Torres, Rosalia Gomrin, Juanito Bayona, Percival Inocencio, Leonie Adusal Idip, Efrain Idip, Reynaldo Amado, Ches Francis Amado, Christian Amado, Miriam de la Cruz, Joey and April Tuma, na magkaroon pa sila ng supling, Premier Director Milagros Acor, Dominador Molina, Flora Secor at BT Bitoon, Kagalingan, Michael Lopez, Guillermo Gico at si Segundo de Gico. Gaya di ba ng aming kapatid niya si Armando Gonzales, Louis John Caperal, Maya Kathleen Bernasal, meron infection sa dugo, Mary Chris Kayabyab, Angelica Espiritu, Marilo Nabal, may acute ulcer, Emerenciana Sibal, Iba de la Cruz, Cariaga, Erlinda Berriaja, at Francisco Santos, and then yung aming kapatid na si Michael Castillo. Lord, nawa po magkaroon po sila magkaroon kayo ng himala sa kanila, sa buhay po nila, magkadaman sila ng kagalingan, karamdaman sila mga pinagdaraanan sa kasalukuyan, lalo na po ang mga binanggit po na pangalan, o maging po nasa kanilang mga tahanan o mga nasa paggamutan. Sapagkat nananalig kami na ikaw ang Diyos ng tunay na magagamot, ang tunay na
nagpapagaling. Pagkalooban nawa sila ng himala ng kanilang ininanais mapagpakailanman. Amen. Glory be. Awitin po natin pagkamulit yung hallelujah. Magkaroon pa tayo ng general healing. Magpahit po kayo ng langis po sa inyong ulo. Lalo na po may mga karamdaman sa kanyang tahanan. At sumabay kayo sa awiting ng ating pong awitin na ikaw ang Diyos ng himala. Ipatong natin ang ating kanan ng kamay sa ating ulo at ang kaliwa sa bahagi ng ating meron tayo nararamdaman. Diyos
pamangkin po namin na kami pinagaling mo na at kami po ay magaling na sa oras na ito. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Bago pang huling luwalhati, tayo po magbigay pugay sa ating Panginoon. Sa pagpapasalamat, awitin po natin ang Give Thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para sa una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. And I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my dreams. Yes, I love you with the love of the Lord. Babaling ka ng Panginoon, babatiin ka ng Panginoon, babatiin ka, babatiin ka, babatiin ka ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We love you all, mga televiewers. Napunta kami sa televiewers.